Hello everyone, this is Teacher Mami Jo and welcome back to my YouTube channel. Welcome to 2026 since this is my first video, long-form video in my YouTube channel. So this channel po will features different activities as a first-time mom, different tips, parenting tips, at yung mga activities na ginagawa ko para kay baby kahit nagiging full-time mom ako at the same time a public school teacher. So this channel will cater all of those parenting techniques and ideas na nakuha ko based on my experience. So, disclaimer lang po, ito po ay base sa aking karanasan as a first-time mom. At the same time po, I am a full-time public school teacher. For this channel, I will be sharing with you my different experiences as a full-time mom. As you can see, mayroon po akong iba't ibang mga videos sa ibang channel ko na na-upload based on my experience noon nung nagbuntis pa ako kay baby. But this time, baby is 2 years old na and my 2 years experience will help you as a first-time mom also. Again, this is based on my experience at disclaimer lang po, wala po itong kinukuha or base sa ibang research. Ito sa base lang sa aking mga karanasan. So my experience here as a first-time mom and as a full-time teacher, hindi talaga madali. So kailangan mong balansehin yung trabaho mo at the same time yung pagiging ina at pagiging asawa. So hindi po madali ang pagtatrabaho natin lalo na whole day tayo nasa school, umuwi tayo hapon lang at the same time yung husband ko nagtatrabaho din kasama ko as teacher. So yung kasama ng baby ko sa bahay namin is just my mother. But at the same time po, umuwi kami paminsan sa tanghali para makasama siya. And so sa mga nangyari sa mga experience namin, ang daming adjustment na kinakailangan. Kaya kung ikaw ay first-time mom, if may kasama ka pang ina o lola ng baby mo, napakalaking blessings na po yun sa atin. Kasi yung katuwang natin ang nag-aalaga sa ating anak, siya yung nag-aalaga sa atin noon. And the love, the care na ipinapakita nila sa ating mga anak is the same love and care na ipinapakita nila sa atin. So, first tip, kapag may mama or papa ka pa kasama mo sa bahay na nag-aalaga ka baby, that is a very good or that is a very great blessing. Second, kinakailangan mong i-adjust yung time mo sa pagtatrabaho. Halimbawa sa akin, yung pagtatrabaho ko sa school, minsan nadadala ko noon sa bahay yung mga tinatrabaho ko na hindi natapos sa school. Wherein, nakuha na nung mga trabaho ko, yung paperworks ko, ang time ko na dapat ibinibigay ko kay baby. So, dapat tapusin ko yung mga trabaho na doon sa school lang. Sa pag-uwi ko, hindi na ako magdadala ng trabaho. Yun talaga ang pinakamalaking adjustment na ginagawa ko kasi nararanasan ko, nasasanay ako na magdadala ng trabaho sa bahay. Kasi yung mga paperworks, hindi talaga siya natatapos dun sa school. Kaya kailangan kong dalhin sa bahay. That is not so good. Hindi talaga siya nakakabuti, lalo na kapag may anak kang kinakailangan niya ng attention mo. Third one, kailangan talaga natin mag-purchase ng any products or items na nakakatulong sa pag-alaga kay baby upang magiging magaan yung pagtatrabaho. Halimbawa, yung mga baby bottles ni baby, no, kinakailangan natin i-sterilize. So, napakahirap kapag magpapakulo pa tayo ng tubig. So, habang oras ang kinakailangan. With that, nagpo-purchase talaga ako ng katulad ng sterilizer. Doon ko na lang ilagay pagkatapos hinugasan yung mga baby bottles ni baby para mapadali na yung trabaho kasi hindi talaga siya madali, no? Balansehin ang trabaho, pag-aalaga kay baby. And that is based on my experience. Pang-apat, kapag ikaw talaga ay dedicated sa iyong trabaho, kailangan mo talagang limitahan kung hanggang kailan mo lang gagawin yung mga trabaho mo. Kasi during weekends, Saturday and Sundays, kailangan talaga natin spend together with our family, especially sa mga bata. So yun po yung mga na-experience ko for the whole 2 years na pag-aalaga kay baby at the same time yung adjustment namin. So sa mga katulad ko ng mga first time mom dyan, huwag tayong mag-guilty kung meron tayong failure sa ating pag-aalaga, pagpaplano, kung paano natin ginagampanan ang pagiging ina, pagiging first time mom natin. Kasi lahat naman ay natutunan natin. So, this is just based on my experience at sinishare ko sa inyo kasi marami talaga ang nagkakaroon ng mga depression, stress, na hindi nila nahahandle kung paano ang tamang paraan or mga effective na mga techniques o paraan upang magampanan ng tama ang pagiging first-time mom, pagiging asawa, at pagbabalanse ng pagtatrabaho din natin. So, sana po hindi tayo magkakaroon ng space talaga sa ating mga
katawan o sa ating utak na papasok yung stress talaga natin, yung depression kasi nakakasama sa ating kalusugan. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng mga parenting tips, naghahanap po kayo ng mga advices as first time mom, kung ano yung mga ginagawa ninyo, pwede kang mag-click at mag-subscribe sa aking channel kasi dito ko i-upload yung natutunan ko for the whole 2 years at mga parenting tips at mga products na pwede mong magamit sa pag-aalaga kay baby or pwedeng magamit para kay baby. So kung nagustuhan mo ang video na ito, pwede mong i-like and share at para maging updated kayo sa next video ko, keep watching!